What's up guys? Nagbabalik na naman po ang pinaka-pogi at pinaka-hot pork tocino na pinaka-makulit na si John Roa, and we are back for an episode of Jam with John. At ngayon dito tayo sa Infinity Records. At may makakasama tayo mamaya. Sino yun? Alamin natin. Miss Donalyn Bartolome! Hi guys! Ano? Ready na ba kayo makijam? Ikaw ready ka na? I'm ready. Let's do this! Yes! Yo, what's up everyone? This is John Rowan. Welcome to Jam with John. And ngayon kasama natin si Donalyn Bartolome. Palabaka natin si Donalyn, guys. Kamusta ka naman natin? Hi. Okay naman, ikaw? Medyo tumataba pa rin ng konti. Kasi naalala mo na first video mo na in-upload sa YouTube. Kasi originally, I only make videos for my friends kasi nagta-travel kami. Hindi kami naka-station sa isang place lang. So, because my dad's in the Navy, so we move around and I leave friends behind. So, ayun, namimiss nila ako, namimiss ko rin sila. So, I make videos for them and send it to them, gano'n. Tapos yung isa sa videos ko, na parang tinuruan ko lang sila mag-eyeball dance. Yun parang, I don't know, madaming nag-share. I love him so, he never let me be alone. So everyone's hating, give it up. I really need advice and stuff. We be living happily like yeah. This a Brady bunch up in here. I'm a big girl, and I'll be okay. No, I'm gonna do my Kakaibibo. Sample! Oh my goodness, no! Ayoko! Ayoko! Eyeball dance. Ayoko! Pili ka eyeball dance or yung rap? Yung eyeball dance na lang. Ladies and gentlemen, Eyeball dance! doing her eyeball dance! Okay, ito na. Ganyan. Yeah! I don't know, pero I used to do it better than how I do now kasi ngayon nahihilo na ako noon kasi parang nagaganon ko talaga siya. Ayaw ko din gawin yun. Kusa yung sa akin. Sa music side is when I started rapping. Oh, That's it. Yun na yun. High school ako na Yun yan. Yeah. So yun, I guess siguro kasi it's a girl rapping. Ikaw ang dahilan kung ba't nasulat tong harana para sa dalaga na kung di dahil sa gayuma ay pinaliguan ko ng bala. Sabi mo sa akin na parang for fun, you're doing it for your friends. Kaibahan kasi sa akin kasi when I saw Justin Bieber doing it, narinig ko agad na kailangan ka mag-YouTube para makilala na tayo yung music ko. Like, unlike yung sa'yo na you really wanted to just make it for your friends and yun stuff. nga eh. So when did you realize na, oh, people are liking my thing? Kasi nagkaroon ako ng time sa life ko where I just don't know what to do with my life. I have no plans. Tapos I don't know what course to take because high school's done. I was helping my mom take care of the kids. Pag tulog sila, I'd make videos. Cute ng kapatid mo nakikita. Yun nga, nung parang nagustuhan ng mga tao, parang make more. Actually, nung una hindi syempre nakakatakot kasi, oh my God, ano to? Like, this is attention. This is too much attention. I had fun na din with it So parang sabi ko, okay. Until yun na nga, may mga nagkaroon na ng labels, hanggang sa ano na. Dun siya, parang hindi siya yung may plan ka, bata ka pa lang na ito. Minsan kasi may purpose Oo, yun nga hindi mo alam na biglang dumadaan. That's true talaga. Yung mga taong napapanood mo lang before, you interact with now, you work with now, you know, you're in the map, you know. Sa akin naman, almost the same din kasi nag-start din ako sa Cebu. Puro din, covers, nagsasali ako mga competitions and stuff. Kasi, siyempre pag nagsistart ka pa lang, lagi mindset mo is, gusto ko lang makilala na tao yung talent ko. Gusto ko makita na marunong ako kumanta or perform and stuff. Pero, especially din sa social media na very easy na din mag-going outlet when it comes to your own original songs. Right. Kasi before, di ba, you're gonna have to be signed sa label, ganon, to do that. But with social media, you can do whatever you want.
So Ganun. speaking of social media, when did you realize na I should write original songs, I should let people know that I write my own songs? Ako, parang naisip ko lang. Yung mga songs na sinulat ko, feeling ko walang songs na ganun pa. For example, siguro when I wrote Happy Breakup, there's no breakup song Na happy. Na happy. So like, I wanted to do something different, I guess. Exactly. Parang, though, alam ko that mahirap i-accept ang different sa ano natin. Pero I'm willing to, be a part of the first step siguro na Change. i-accept ng mga tao Yung na na kailangan naman natin ng iba. Exactly. Ang galing ko, no? We learned na weakness naming dalawa ang dugtungan, so that's what we're gonna do, just to be entertaining enough for everyone. Sige, Watching. Sino, pick muna tayo. Sino una? Oh my gosh, kahit anong song. Kahit anong game. Ready? Okay. Pick. Ikaw na. Okay, bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? I got a bad feeling about this. Oh. Kung mawawala. Ko yun eh! Wala Kayan! ka. O hindi anong root? Hindi ko makakaya. Totoo ba yan? Harapin ang bukas ng nag-iisa. Nag-iisa. Sabi namin sa inyo Ang eh. hirap! Oy, round 2! Nag-iisa. Oh, round 2. Round 2! Game. Talo kami parehas. Ako naman. Sige. Ready? 1, 2, 3, go. Mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Ako ay tao lang din naman at tulad mo. Ano ba yan? Tulad mo. Momoland. Give it to you. Charot. Second round, guys! We're doing this! Ito na. 1, 2, 3, go. Okay. And I'm just like, baby, oh, I'm like, baby. Baby, I would never find another lover sweeter than you. And I would never find another lover more precious than you. Boy, you are. You are the song that makes my morning when everything seems to fade. You are one of the few things worth remembering. And since it's true, I've never been more to me than you. You ulit. You. Okay, guys! So, yun po. Okay na ba? Grabe ang boring nung dugtungan natin. So, yun po, napatunayan po namin na wala po kaming kwenta Yes! mag-dugtungan. Oo, grabe. Talo ko lagi dyan, syempre. Anong process mo when it comes to writing? You like writing when you're alone? Or when you're sad? Ngayon, pag sad ako talaga, I take advantage. I sit and just write something. Write ideas lang. Write. Tapos, yung melody na nagsasabay kasi. Pag meron akong sinusulat, sabay ang melody at yung lyrics. Yeah. Kasi parang, mas fit mas pumapasok. Mas nagugustuhan mo rin kasi especially pag nagawa mo yung tono. Tapos, natripan mo, ganda ng ginawa mo. Mas gaganahan ka kasi dadaloy siya eh. Dadaloy yung sulat. I tried doing it then one time na parang yung lyrics. Poem muna. Tinry ko. Pagdating ko sa bahay, hindi ko talaga siya matunuhan. So, may may structure na din yung paano ka mag-write. Parang dapat mag-stick ka dun at the same time. When it comes to tunog naman, when it comes to how your music should sound. Siguro, like I said, I'm the type who likes to be unique when it comes to my music. So, I explore a lot in my music. So, parang meron akong R&B-ish. Check na hindi makabasag pinggan, pero sa basketball tambak hindi ka papagbigyan. Meron naman akong acoustic. Mamimiss kahit gabi mo pa ako kiss.
iba-iba. Gusto ko ng iba-iba. Okay, so sinabi mo sa akin kanina, for almost 2 years na before ka nag-release naman. Yeah. So, anong nararamdaman mo ngayon? Like, are you more on excited or kinakabahan? Or sabay? Hindi pa ako kinakabahan, but eventually, pag ilang araw na lang, kakabahan na ako. Feeling ko may growth dun sa sa music ko from before and to now. And syempre, when you're starting, you don't really have all the artistic freedom nung first albums. Ito mas siya, Mas ako. mas ikaw, yes, ganun. Sa album na to merong chill, tapos meron namang upbeat, ganun. Yung past albums ko kasi mas puro jumpy yun. Syempre like something yung teenagers would listen to and everything. But I think itong album na to na pwedeng much older or yung young. There are other people kasi na hindi gusto yung sound mo. So when they listen to you in another sound, they'll like you pa rin. You know, yung parang meron kang versatility. That's it. That's the word. Yeah. Flexibility and versatility. Yeah. As an advice sa lahat ng mga natatakot pa or willing na pero kinakabahan or excited sila na to share their talent or to let people know what they're capable of. What's your advice to them? Ikaw muna. Yung mga good things kasi they already know. I mean, fame, fortune, happiness, that's already there. So siguro I'll try to say something different naman. Social media is dangerous. Siguro at first hindi mo rin talaga siya makokontrol kasi kailangan mo maging matatag talaga mentally and dito. Hindi ko sinisiraan where I came from, pero I guess I know a lot of you guys watching na gusto nyong gawin din yung ginawa namin. But you should be prepared of how toxic it can be. Scary. Yeah, and you should know how to use it. There are a lot of positive highlights about social media. But para maiba naman, because I'm sure you guys heard a lot of good stuff about social media. Sa akin, ibang take naman, para you have different perspectives. Nagawa ang kanta na to, Ox lang ako. Where's my magical guitar? Sabi ko, hagis mo eh. Hindi ko sinabing magic nga eh. So ayun po, natuturuan ko po kayo ngayon ng guitar tutorial sa kanta ko na Ox lang ako. So sa kanta na to, you only need a few chords. Let's start with the verse. The verse natin, kailangan na natin ng dalawa. Hindi tatlo, dalawa. Dalawang chords lang po ang kailangan natin. Anong chords po yun? C9. And G. So yun lang po yung verse natin. But if you want to do the original key, kailangan mo ng capo, 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 or kahit ano pa yan. Basta, ito. So, isasabit mo lang siya sa second fret. So, nasa second fret na po yung capo natin. And we'll still do the same chords. Yung dalawang chords lang po yung verse natin. So, we'll go with C9. It goes like this. Saan na to patungo? Tapos balik po ulit. Hindi ko na kasi alam. Hinahanap ang sagot sa akin. Hindi ko na kasi alam. So yun lang po yung verse natin. So yung boom. Palakpakan naman tayo dyan! Pumalakpak kayo! Alright. So yun po yung chords ng verse natin. Dalawa lang po siya. So all throughout the verse, dalawang chords lang. And yung kas-kas naman, sobrang simple lang. You go with so, ganun lang po. Simple strumming lang will do, or you can do your own thing. Or just isa-isa lang. Ganon. Kaya na po bahala. It's your own will. So yun lang po yung chords natin. Dalawang chords lang po. C9 and a G. Ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano gawin ang pre-chorus ng Ox lang ako. So ngayon, nadagdagan na ng dalawang chords. E minor, C9,
G, and D. Gets? Do it again. Nagbago na lahat sa'yo. Nagbago na lahat, pati tayo. The whole pre-chorus, paulit-ulit lang siya, 4 chords. Nagbago na ang iyong tingin, ang iyong ngiti, ang iyong nararamdaman. So, bumalik lang tayo sa C9. Ang inihiling. Tas D ulit. Ko lang naman. Pwedeng ganun. Tapos sa chorus natin, babalik lang naman tayo sa verse na chords. Pero may mas konting hinanakit sa puso. Yakapin mo ko kahit hindi na totoo maintindihan naman kita kung sawa ka na, kung saan ka sasaya, huwag kang A minor lang po ang chord natin. Alala, bumalik na po tayo. Ox lang ako. Let's continue po ulit sa verse. C9 na nakikinig. Go back to G. The whole verse po and the whole song paulit-ulit lang po yung dalawang chords natin. Mag-change lang po ang chords natin sa pre-chorus, yung 4 na chords, and then ulit tayo sa verse na chords. Gagamitin natin yung chords sa verse dun sa chorus. Gets? And then, the whole song, yun lang po yung gagawin natin na chords. And sana may natutunan kayo. So that's it, guys! Thank you so much for watching my guitar tutorial. If you want to learn more Malabo guitar tutorials with me, you can subscribe to my channel or just request your songs. Thank you. Yo, what's up, guys? It's us again. It's me, John Rowan. I am still with Donald Bartolome. Hi, guys! And ngayon, guys, meron kaming surprise sa inyo because we will be doing a mashup of our songs. Kakaiba and Kakaibabe. Ano bang kwento ng Kakaibabe? Was it your first song? Yeah, wala. Naisip ko lang, syempre parang, like I said earlier sa interviews natin, I wanna write something different. So, yun, since girl nga ako na rapper here, I wanted to make boys understand kung ano yung meaning ng kakaibabe, which is yung kakaibang babae, and how parang may guide doon kung paano, how to take care of them. Yung ganon. So, yun doon nagsimula yung yung, career ko sa pagiging rapper. Yung sa akin naman, yung Kakaiba is one of the first songs na sinulat namin ng group ko before. Which is also one of the first songs na nagpabago din talaga ng career ko, naging stepping stone and everything. Sobrang favorite ko din talaga itong kanta na to. And of course, I want to give credit to the writers na kasama ko dito. Flo G, Boss One, and of course, Kastakli for the song. And can't wait people to hear our mashup. I know, right? It's crazy. Cross fingers. Kasi kakaiba. So yun, medyo connect siya. So ngayon, ima-mash up so sa kanya, gusto niyang sabihin na ingatan niyo yung mga babaeng kakaibabe. Kami naman, gusto naman sabihin na mahirap sila hanapin pag natagpuan. Ingatan. Yes. Right. Okay. Do this? Oh my God, kinakabahan ako. Okay. Swerte mo kung mapagbibigyan, ingatan mo pag-ibig ng isang kakaibabe, kakaibabe, kakaibabe. Kasi mahirap hanapin ang isang tulad mo. Sa tagal ng panahon ngayon ang nagtagpo. Di ko na to palalampasin pa. Cause baby girl, ika'y kakaiba. Natagpuan o pagkawalan, minsan lang makahanap ng isang kakaibabe, kakaibabe, kakaibabe. Simple
Dati lang siya lagi. Pagkakasundo ng puso't utak niyo ay grabe. Kayang sumabay sa trip ng inyong tropa. Siya pa yata makakatalo sa'yo sa Dota. Di ka pahihirapan pa akyatin ang ligaw. Kahit ang kaya mong ipakain lang ay isa. Huwag kang magkakamali na pag-isipan siya ng cheap. Wala lang talagang kaso sa kanya kung mag-jeep. Marunong maglaba kahit wala sa itsura. Di na niya rin kailangan pa pumustura. At kahit na kanino mo dalhin at pakilala na GGB ang lahat sa galing niya makisama. Di na lang nakala di na mumulis ang cellphone niyan. Pero magloko ka lang lagot at mapipektusan. Oo, magaling siya makipagbiruan. Pero hindi paglalaruan. Swerte mo kung mapagbibigyan. Ingatan mo ang pag-ibig na isip. Kakaibig. Kasi mahirap hanapin ang isang tulad mo. Sa tagal ng panahon ngayon lang nagtagpo. Di ko na to palalampasin pa. Baby girl, ikaw ang kakaiba. Natagpuan o pagkawalan. Minsan lang makahanap ng isang kakaibig. Kakaibig, kakaibig. Hey there, baby. Gusto ko lang na malaman mo na you got me crazy. Ako'y baliw na baliw sa'yo. Kakaiba ka, baby. Kakaiba ka, baby. Kakaiba. Di mo siya maririnig humingi ng tawad. Mararamdaman mo na lang at magugulat at gagaan ang loob. Kaya siya ay walang katulad. Di siya yung babae na masasabing tipikan. Dahil mismo ang ugali at ganda sa matuta. Noon yung pagkatao ay higit sa pisikal. Swerte mo kung mapagbibigyan. Ingatan mo ang pag-ibig na isang kakaibig. Kakaibig. Kasi mahirap hanapin ang isang tulad mo. Sa tagal ng panahon ngayon ang nagtagpo. Di ko na to palalampasin pa. So baby girl, ikaw kakaiba. Minsan lang makahanap ng isang kakaibig. Kakaibig, kakaibig. Kasi mahirap hanapin ang isang tulad mo. Sa tagal ng panahon ngayon ang nagtagpo. Pag natagpuan, huwag pagkawalan. Alright guys, once again, this is John Roa and I am with Miss Donalyn Bartolome. Mrs. Oo, kasal na ako, sira. Charot! Joke! Joke yung tsura niya. Tingin ako, akala ko nag-secret wedding ka eh. Di namin alam eh. Alright guys, Miss Donalyn Bartolome po siya. Huwag po kayong malito. Thank you so much for joining me, ate. Thank you for having Nag-enjoy ka ba? me. Ang saya, oo naman. Ako din, sobra. Ang dami ko natutunan sa'yo. Tsaka ang tagal ko na rin hindi kinanta yung kakaibig. Diba? And sobrang thankful lang din ako kasi sa mga advice mo. And Wow. ayan, sobrang thankful din yung audience natin na dito ka ngayon. Ay, Especially yung mga Thank fans. you po. Thank you for watching. Once again, guys, thank you so much for joining us. This is John Roa. And this is Donald Bartolome. And you're watching Jam with John! Parang dati pa, alam mo, sino bang mga magagaling na drummer, yung mga parokya ni Edgar, ako nagturo dyan.